Sa bawat 53,000 Pilipino, isa lamang ang dentista. Malayo ito sa inirerekomenda ng World Health Organization na isang dentista sa bawat 7,500 na tao. Ayon sa Department of Health, kakaunti ang bilang ng mga dentista sa bansa dahil sa kakulangan ng pondo para sa oral health care. Isa pa sa nakitang dahilan ay ang maliit na sahod nila kahit sila ay nagtatrabaho sa pamahalaan. Actually, malaki po ang gap. Ang ating ratio for everyone Filipino ay 53,000, for everyone dentist, 53,000 Filipinos. So, ibig sabihin niyo po, napakalaki nung i-address ng isang dentista na ang WHO recommendation is only one dentist for every 7,500 na tao. Dahil dito, nanawagan ng DOH sa mga mambabatas na aprubahan ang ipinasa nilang bill para sa taas sahod sa mga dentista, lalo na ang mga may plantilla positions. Ngayong Oral Health Month, isinusulong ng ahensya ang muling pagbuhay ng Oral Health Bureau. Layunin nito na makapaglabi ng mas malaking pondo para sa oral health care, kabilang na ang dental services sa mga health center at malalayong lugar. Batay sa datos ng DOH, 9 sa bawat 10 bata ang may sirang ngipin. At kapag may sirang ngipin, maaaring makaapekto ito sa kalusugan ng puso. Sa kasalukuyan, umaabot sa 500 pesos hanggang 6,000 pesos ang bayad kapag magpa-check up ng ngipin, magpapabunot o magpapalinis. Nakakalungkot tingnan, ang budget lang po ng oral health ay nasa 800 million. If you check on it, parang roughly nasa 0.14% lang ang budget ng oral health. So, malayong-malayo po kasi siya and sana man po ay tumaas para po makabili tayo ng more supplies na makakarating po sa ating mga kababayan, lalo na po sa malalayong lugar. Samantala, isinusulong din ng DOH na magkaroon ng license to operate ang mga dental facilities sa bansa. Ito ay upang maiwasan ang pambibiktima ng mga pekeng dentista. Lelaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon.